What's up and welcome back once again. So, naka-landscape yung video natin ngayon kasi this is a long form video na i-upload ko hindi sa Reels, kasi gusto kong sagutin yung tanong ng isang commenter natin, Shoutout kay Sir Jonathan Valcueva Apostol, So, ang tanong niya dito is, Nodge, scaffold tagging and meaning naman, sir. So, gusto niyang malaman kung ano nga ba yung scaffolding tagging at ano nga ba yung kanya-kanyang meaning nito. Actually, meron naman talagang iba't ibang klaseng scaffolding tagging. Pero bago tayo mag-proceed sa mismong topic natin, i-encourage muna kita na mag-follow at mag-subscribe na rin at the same time sa page na to kung nasa Facebook ka man. At the same time, paki-follow na rin ako sa TikTok. Yan, lalagay ko yung link sa baba sa comment section para naman kahit pa paano is maging updated ka sa mga susunod ko pang contents with regard to safety or anything else na kasi 2026 na. Nag-affiliate na rin ako at the same time. Sa TikTok account ko, baka may mga fines ako na kailangan nyo. Yan, i-share ko rin sa inyo. So yan, proceed na nga tayo sa topic. Ano-ano nga ba yung iba't ibang kulay or specific na tagging pagdating sa pagtatayo, pagdating sa scaffolding. So meron tatlo, kalimitan tatlo lang. So yung tatlong yan is magkisimula tayo sa kulay green. Kapag sinabing kulay green na scaffold tagging, ito yung color coding kung saan tumutukoy ito sa scaffold na tinayo na pwedeng gamitin or ready to use. So, ibig sabihin, kompleto ng parts kung mobile scaffold man yan or standard scaffold na itinayo ng mga scaffolder natin. Dapat skilled na nagtayo ng scaffolding na yan. Hindi lang porket sinabing kompleto, dapat matatag din to. At syempre, dapat nakasunod lahat sa safety standards. So, dapat may drawing to na makikita na nakaposting din at the same time mga signages. Nagpapatunay ang kulay green na tagging na pwedeng akyatan to o sampan to ng mga trabador or mga staff na walang pag-aalinlangan. Ibig sabihin, fully inspected, dumaan sa safety standard at the same time, kompleto lahat ng parts niyan, So, pangalawa naman is yung yellow tagging. Ang meaning naman ito is yung caution or kailangan mo mag-ingat kapag dadaanan mo or pupuntahan mo yung scaffolding na may yellow tagging. So, ginagamit ang yellow tagging kadalasan sa mga ongoing pa lang or yung mga structure na scaffold na meron kailangan stabilize or baguhin or kailangan pa ng adjustment or modification, kumbaga. So, yung pangatlo naman is yung red tagging natin or yung bawal gamitin or yung danger or do not use. So, kalimitan makikita natin ang tagging na to sa mga scaffold na binabaklas pa lang or itinatayo pa lang. Palagi rin to sa mga scaffold na nakatayo pero may sira at bawal akyatin. Be mindful about this, kapag may red tagging ang scaffold, ibig sabihin mahigpit na pinagbabawal ang paggamit dito. Hindi ito pinapayagan hanggang hindi ito napapalitan ng green tagging. So, kailangan madumaan muna ito sa masusing proseso ng inspection at approval ng mga signatory or assigned personnel. So, bakit ito importante yung mga tagging na pag-usapan natin kanina? So, kapag may tagging kasi ang scaffold na nakatayo, maiiwasan nito yung pagkahulog or aksidente or pagkagura sa nakatayong scaffold. Mahalaga ang mga tagging dahil sa accountability. Nakasulat sa mga tagging na yan kung sino nag-inspection, kung kailan in-inspection, at kung saan itong palapag or lugar gagamitin. Pangatlo is yung compliance, requirement ito ng DOLE at OSHA. So hanggang dyan lang muna tayo sa ngayon at sana nasagot natin yung maiksing katanungan ni Sir Jonathan Apostol, at in-encourage ko kayo na mag-follow dito sa Facebook page natin at the same time sa TikTok natin para maging updated kayo sa iba pang safety tips at mga affiliated videos na pinupost ko daily, weekly. Nagpapasalamat din ako dahil sinuportahan niyo ako sa loob ng isang buong taon last year.